Where is that man? Where is Magnus? Galit na sigaw ni Don Manuel, habang naglalakad sa pasilyo. Nagmamadali siya papunta sa opisina ng anak. Umaga pa lang noong malaman niya, mula sa kanyang sekretarya ang tungkol sa plano nitong pakikipaghiwalay kay Lindy. Don Manuel, open the door, may himig ng pagbabantang sabi ni Don Manuel. Napalunok ang sekretarya ni Magnus. Mariin kasi nitong ibinilinin dito, na hindi siya tumatanggap ng kahit na sinong bisita ngayong araw. Pinipilit kasi niyang matapos ang kanyang mga gawain, bago siya bumalik ng Italy. But Don, hindi na pinatapos pa ni Don Manuel ang sasabihin ng dalaga. Hinawakan niya ito sa braso, at marahang hinhila palayo sa pinto. Dali-dali siyang pumasok sa loob, at doon ay nakita niya si Magnus na nakaupo sa harap ng lamesa nito. Magnus, what is the meaning of this? Is it true? Ibinaba ni Magnus ang hawak na papel. Didn't my secretary told you, that I don't want any visitor? What? Sinusubukan mo na ba talaga ako ngayon, Magnus? Huminga ng malalim si Magnus. What is it, Dad? I'm busy. Galit na kinuha ni Don Manuel ang mga papel, na nasa lamesa ni Magnus at tinapon iyon sa sahig. Hihiwalayan mo talaga ang asawa mo, para sa babaeng yun. Nababaliw ka na ba talaga? Naikuyom ni Magnus ang kanyang mga kamao. Gusto na rin niyang sumabog, pero pinigilan niya ang sarili. There is nothing of me wanting to be with my true family. Kung nasaan ang anak ko ay doon din ako. At isa pa, hindi ko naman talaga mahal si Lindy. Natigilan siya sa kanyang huling sinabi. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin sa ama. You're really out of your mind. Hindi ako makapapayag sa gusto mo. Hindi mo hihiwalayan si Lindy. And why, Dad? Napatayo na si Magnus. Sinalubong niya ang nanlilisik na mga mata ng ama. All these years you tried to control me. You controlled my life and I let you. It's just one thing that I was begging for you. It's Genia. Pero ano ang ginawa mo? Sinira mo ang relasyon naming dalawa. Sinira mo ang buhay ko, kagaya ng pagsira mo sa buhay ni Mommy. Natigilan si Don Manuel. What did you say? Leave your mom out of this. Huwag mo siyang isanggala sa katigasan ng ulo mo. Bakit hindi ba totoo? Mom killed herself because of you. Kung hindi ka nagloko, ay hindi na sana niya ginawa yun. E di sana narito pa siya. Shut up. You know nothing. Magnus. I did what I had to do. Napailing-iling si Magnus. Ngumisi siya at hindi makapaniwalang tiningnan ng ama. So you can do whatever you want, and I cannot. You are my higher, Magnus. Then I don't want it. I almost lose my life if it's not because of. Biglang napatigil si Magnus noong maalala niya si Lindy. Bumuntong hininga siya at tumalikod sa ama. I don't want any of this, kung lahat naman ng nagpapasaya sa akin ay mawawala. Buong buhay ko ay sinunod ko kayo. Kahit nahihirapan na ako, I become perfect for you, kahit alam ko na hindi pa rin sapat ang lahat para sa'yo, kahit na ano pa ang gawin ko. I did everything for you, Dad. And for this family. I'm done with this. I want to be with my son. Muli siyang humarap sa kanyang ama. Did you also know that he is sick? Nangunot ang noo ni Don Manuel. Ha, see, it bothers me that you don't care about everything. How could you be so cruel, Dad? He is also your blood. Hindi tayo sigurado na anak mo siya, Magnus. I did a DNA test. Lindy also did. And it all came out positive. He is my son. At alam kong alam mo rin iyon. Napailing-iling si Don Manuel. Fine. Kung yan ang gusto mo ay sige. But you will never get anything from me. Tingnan ko lang kung mahalin ka pa rin ng babaeng yun. Genia loves me. Hindi yun nawala, Dad. How can you be so sure? 5 years na kayong hindi magkasama. At ikaw, do you still love her? Of course. Hindi naman nawala iyon. Really? Tumangutango si Don Manuel. Okay, if you really want to do with your family, I will let you go, and leave everything to your child instead. After all these years, hindi ka pa rin karapat-dapat. Nakaramdam ng kaunting kirot si Magnus sa sinabi ng ama. Buong buhay niya ay sinunod niya ito. Ngayon ay tama nga siya ng hinala. Na kahit na ano pa ang gawin niya para dito,
ay hindi pa iyon sasapat. To my child, he is dying, Dad. Hindi makapaniwalang sabi ni Magnus. Hindi lang siya ang anak ng kanyang ama, ngunit gusto nito sa kanya iwanan ang lahat. Kahit papaano ay iyon ay kinaiba niya sa kanyang mga kapatid. Siya pa rin ang tinuturing na tagapagmana ng kanyang ama. Who said that I'm referring to your fake son? Natigilan si Magnus. Napatitig siya sa ama, at nakita niyang nakangisi ito. What do you mean? You were too focused on your past, Magnus. That you forget what and where is your true happiness. Inayos ni Don Manuel ang sarili. I just hope you won't regret any of this someday. I won't. Tuluyan nang umalis si Don Manuel sa harapan ni Magnus. Naiwan siyang nalilito pa rin sa ibig sabihin niya. Wala naman siyang pakialam sa kayamanan nila. Kung siya ang papipiliin ay mas gusto niyang mamuhay ng simple lang, iyong hindi siya kilala ng iba dahil lang sa pera. Kaya wala siyang pakialam, at hindi natatakot kung hindi na siya pamamanahan ng ama. Ngunit sino ang tinutukoy nitong anak niya? Noong makarating siya sa Italy, ay nalaman na rin niya ang kalagayan ni Matteo. Kaya mas lalo siyang nagalit sa kanyang ama at asawa. Itinagol ng mga ito sa kanya ang kanyang anak. Ngayon ay kaunting panahon na lang ang lalabong mga araw na mayroon sila. Kaya nga isa iyon sa dahilan, kung bakit mas pinipili niya ang mga ito kaysa sa buhay niya. Habang malalim ang kanyang iniisip, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya yung kinuha at sinagot ang tawag. Hey Magnus, narito ka na pala sa Pinas pero hindi ka nagsabi. Hindi rin naman ako magtatagal. How are you? I'm good. Sandaling tumigil si Nico. Anyway, nalaman mo na ba ang nangyari sa asawa mo? Lindy. Yes. Ako ang naghatid sa kanya sa ospital. And you just left her there. I called her people. Hindi siya nag-iisa roon. Grabe, wala ka na talagang pake sa kanya ngayon, na magkasama na kayo ulit ni Genia. Natatawang sabi ni Nico. I'm just putting everything back in its right places. Okay, whatever. Since mukhang wala kang alam sa nangyayari sa kanya, ako na ang magsasabi. Why? Is she sick? Not that sick. She's pregnant, Magnus. Napalunok si Magnus. Ngayon ay alam na niya ang tinutukoy ng kanyang ama. Nasa po niya ang noo, at marahan iyong hinilot. Lindy is pregnant. Tulala si Lindy habang nakatanaw sa bintana. Pakiramdam niya bigla ay bumalik sa umpisa ang kanyang buhay. O mas lumala pa nga, dahil ngayon ay wala na siyang gana sa lahat. Ni pagkain ay kailangan pa niyang pilitin ang sarili para sa dinadala niya. Nasa po ni Lindy ang tiyan. Buntis siya. Imbes na dapat ay masaya siya ngayon. Ay kabaliktaran ang kanyang nararamdaman. Hihiwalayan na siya ni Magnus. Pinipilit niyang ipaintindi sa sarili niya, na darating naman talaga sila sa puntong ito, dahil ipinagkasundo lang naman sila. Ngunit hindi pa rin niya mapigil ang masaktan. Sa saglit na panahon na nakasama at nakilala niya ang binata, ay minahal na rin niya ito. Umasa siya na magiging totoo ang lahat. Na nangyari naman, ngunit sa sandaling panahon lang. Muling nanubig ang mga mata ni Lindy. Labis ang saya ang kanyang naramdaman, noong makita niyang muli si Magnus. Ngunit ngayon, parang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Lindy anak. Agad na pinunasan ni Lindy ang mga pisngi, noong marinig ang mga katok sa pinto ng kanyang silid. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang kama, at nagtalukbong ng kumot. Papasok ako, hiha. Gising ka ba? Hindi sumagot si Lindy. Ipinikit niya lang ang mga mata, at hinintay si Myrna na makapasok. Ilang sandali pa ay narinig na lamang niya ang pagbukas ng pinto at mga yabag ng paa. Hindi mo na naman kinain ang almusal mo. Hindi maganda para sa kalusugan mo at sa batang nasa tiyan mo ang ginagawa mo, anak, nag-aalalang sabi ni Myrna. Tiningnan niya ang alaga na nakatalikod sa kanya. May gusto ka bang kainin? Ayaw mo ba ng luto ko? Ayos lang po ako, Nay, paus ang boses na sabi ni Lindy. Gusto mo ba ng prutas? Magpapapitis ako ng mangga kung gusto mo. May bagoong akong nabili sa palengke kanina. Busog pa po ako, Nay. Hindi ka pa kumain, anak. Kahit gatas mo ay hindi mo man lang ginagalaw. Nag-aalala ako sa'yo. Ayos lang ako, Nay. Gusto ko lang pong magpahinga. Sige, anak. Kung may kailangan ka ay tawagin mo ako agad, ha. Nag-iwan ako ng mga prutas dito sa lamesa mo. Kainin mo ito. Dadalhin ko na itong agahan mo at sobrang lamig na.
Hindi na tumugon pa si Lindy. Hinintay niyang muling magbukas at magsara ang pinto, bago naupo sa kama. Malungkot na tumingin siya sa pintong nilabasan ni Myrna. Pasensya na Nay, malungkot na sabi niya. Napatingin siya sa lames itang malapit sa bintana. Mayroong hiniwang mansanas, orange, saging, at pakwan doon. Mayroon pang ubas at orange juice. Napatingin siya sa kanyang tiyan. Gutom ka na ba baby? Tanong niya sa sarili. Kahit kasi hindi pa siya kumakain, ay hindi man lang siya nakakaramdam ng pagkalam ng sikmura. Minabuti ni Lindy na tumayo na lang, at kumain ng prutas. Ayaw na rin niyang malungkot ang kanyang nanay-nanayan, dahil sa hindi niya pagkain. Unang kinuha niya ang mansanas at sinubo iyon. Tig-iisang slice lang ang nakain niya, bago siya muling nahiga sa kama. Naalala kaya tayo ng tatay mo anak? Itutuloy niya kaya talaga ang pakikipaghiwalay sa akin? Malungkot na tanong niya sa sarili. Pasensya ka na ha, kasalanan ko rin naman anak. Dapat sinabi ko na agad kay papa mo na may kuya ka na. Hindi ko lang inakala na iiwanan niya tayo kaagad. Muling nangilid ang kanyang mga luha. Tumagilid na siya at doon napahagulhol. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa dibdib sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Kung maibabalik lang sana niya ang mga oras, ay agad niyang ipapaalam kay Magnus ang katotohanan. Baka sakali ay hindi na nito naisipan pang iwanan siya. Baka sakaling mabuo pa rin sila. Hindi alam ni Lindy kung gaano katagal siyang umiyak. Nakatulog na lamang siya dahil doon. At muling nagising noong marinig niyang may tumatawag sa kanya. Lindy, Lindy anak. Pupungay panggay ang mga matang tiningnan niya si Myrna. Nay, bakit po? May bisita ka. Ako, Lindy. Natigilan si Lindy noong marinig niya ang pamilyar na boses. Pagtingin niya sa gilid ng kama, ay nakita niya si Magnus na nakatayo roon. Agad na kumislat ang kanyang puso at napangiti siya. Ngunit agad din yung nawala, noong maalala niya ang kanilang sitwasyon. Nag-iwas siya ng tingin, at dahan-daang naupo. Maiwan ko na muna kayong dalawa ha? Tanong ni Myrna. Sige po, magalang na sabi ni Magnus. Noong makalabas si Myrna ng silid, ay naupo si Magnus sa gilid ng kama. Itinupi naman ni Lindy ang mga tuhod, at hindi pa rin tumitingin sa asawa. Mas tumindi ang kirot na kanyang nararamdaman ngayon, dahil napagtanto niya kung gaano na siya nasasabik sa asawa niya. Gusto niya itong yakapin at hagkaan, pero natatakot siyang mapahiya. Tumikim si Magnus. Kumusta na ang pakiramdam mo? Humigpit ang hawak ni Lindy sa kumot. Akala ko babalik ka na roon. Balik tanong niya, anong ginagawa mo rito? May tinatapos pa ako. Nangilid na agad ang mga luha ni Lindy. Bakit ka pumunta rito? Dala mo na ba ang papel na sinasabi mo? Nahihirapang tanong niya. Huminga ng malalim si Magnus. Tinitigan niya ng maigi si Lindy. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Hindi niya alam kung bakit may kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib, dahil sa hitsura ng asawa. Hindi siya sanay na makita itong malungkot. Mas gusto niya itong makitang nakangiti at masigla. Hindi, bakit hindi mo sa akin sinabi? Ang alin? Buntis ka? Tumulo na ang ilang luha sa mga mata ni Lindy. Na agad niya ring pinunasan. Kinagat niya ang labi. Gusto niya itong sumbatan. Ang dami niyang gustong sabihin dito, pero hindi niya alam kung paano sasabihin ang mga iyon. Dahil wala siyang ibang nararamdaman kundi ang sakit. Dapat sinabi mo sa akin Lindy. May magbabago ba? Tsaka galit ka sa akin, di ba? Kahit na. Oo na, buntis ako. 4 weeks na. Noong araw ko lang din yun nalaman. Pasunod na sana ako sa'yo sa Italy para mag-sorry, at sabihin sa'yo na buntis ako. Magkakaanak na tayo. Sunod-sunod nang tumulo ang mga luha ni Lindy. Kaso nakapagdesisyon ka na pala. Nagmamadali siyang tumayo, at humarap sa may bintana. Hindi niya kayang umiyak sa harapan ng asawa. Sigurado ka na ba talaga? Lindy, huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin kung sila na ulit ang gusto mong makasama, ibibigay ko kung ano ang gusto mo. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko rin alam Magnus. At wala akong balak na itago sa iyo iyon, kahit na pinipigilan ako ni Daddy. Gusto ko sanang samahan kang harapin ang anak mo sa kanya. Kaso, napapikit siya ng mariin. Sinapo ni Lindy ang dibdib, at huminga ng malalim. Sorry, humihikbing sabi niya. Tumayo si Magnus at lumakad palapit kay Lindy. Ngunit noong yayakapin na niya sana ito,
ay pinigilan niya ang sarili. Agad siyang tumalikod noong maramdaman niyang tumulo na rin ang mga luha niya. I don't know. I didn't know. I'm sorry. Sumangot-singhot si Lindy. Sige na, baka busy ka pa. Makakaalis ka na, taboy niya rito. Muli siyang napahagulhol. Ayaw niyang umalis ang binata. Pero mas lalo lang siyang masasaktan dahil sa presensya nito. Tinakpan niya ang bibig at pumikit ng mariin. Umalis ka na. Naikuyom ni Magnus ang mga palad. Kaya ayaw niyang harapin ang asawa, dahil alam niyang malilito lang siya. Gusto na niyang umalis, ngunit hindi naman niya maigalaw ang katawan. Noong nasa Italy siya, ay sigurado na siyang makikipagbalikan kay Jenny para sa anak nila. Ngunit ngayon ay bigla siyang nakaramdam ng pagsisisi, dahil sa mga nasabi niya kay Lindy. Muli siyang pumihit paarap sa dalaga. Kitang-kita niya ang pagpipigil nito sa pag-iyak, dahil tumataas baba pa ang balikat nito. Lalo siyang nakaramdam ng pagkirot sa dibdib. Inangat na niya ang kamay upang hawakan ito, pero muli niyang pinigilan ang sarili. Muli siyang tumalikod. We'll come back, Lindy. Lumipas ang mga araw, ay pinilit ng maging maayos ni Lindy. Nalaman na lamang niya mula sa kanyang biyenan na umalis na raw si Magnus pabalik sa Italy. Nalulungkot pa rin siya sa nangyari sa kanila, ngunit pilit na lamang niya iyong tinatanggap. Hindi naman niya masisisi ang binata, kung talagang ayaw na nito sa kanya. Hinahanda na lamang niya ang sarili sa pagdating ng annulment papers, na ipapadala ni Magnus sa kanya. Lindy anak, how are you my princess? Salubong ni Don Fernand sa anak. Agad nitong niyakap ang dalaga. Okay lang ako papa, kayo po, may mga dala akong prutas at wine para sayo. Wine? Ito na ba yung negosyo mo? Kinuha ni Lindy mula sa dalang bag ang isang box ng wine, at inabot sa ama. Ito po. Ito na ang final output namin papa. At gusto ko pong ikaw ang unang tumikim para sa akin. Napangiti ng malapad si Don Fernand. Tiningnan niya ang tiyan ng anak, na bahagyang mambak na. Sige, titikman ko para sayo. Naupo si Lindy sa upuan, nakatapat ng lamesa ni Don Fernand. Habang ang Don naman ay kumuha ng wine glass sa kanyang minibar, at muling bumalik sa kanyang lamesa. Agad nitong binuksan ang bote at nagsalin sa baso. Mabango, at masarap. Wow! This is good, Lindy. Sino ang nagtimpla nito? Ako po, nakangiting sagot ni Lindy. Wow, I am proud of you anak. Sigurado akong bebenta ito sa marami. Don't worry, I will tell my business partners to try your wine. They will all love this. Salamat papa. Naupo si Don Fernand sa kanyang swivel chair. Kumusta ka na pala anak? Nagkausap na ba kayo ulit? Natigilan si Lindy. Pinilit niyang ngumiti sa ama at saka umiling. Kilala niya kung sino ang tinutukoy nito. Hindi pa po baka busy pa. Are you really letting him go? Pa, umpisa pa lang ay hindi na talaga kami ang para sa isa't isa. Nagpakasal lang ako sa kanya para sa'yo. Kaya naiintindihan ko ngayon kung gusto na niyang bumalik sa mga taong totoong nagpapasaya sa kanya. Ayaw kong ipagkait iyon sa kanya. Bumuntong hininga si Don Fernand. Ang ayaw ko lang ay magsisi ka sa huli, dahil sa desisyon mo anak. Nakita ko kung gaano ka sumaya sa piling ni Magnus. Masakit man aminin para sa akin. Napangiti si Lindy. Isipin na lang po natin na hindi talaga kami para sa isa't isa, papa. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo. Sige po pa. Kailangan ko pang pumunta sa OB ko. Dumaan lang talaga ako sayo. Nagmamadaling tumayo rin si Don Fernand. O sige anak. Ihahatid na kita. Pa, okay na ako. Alam ko naman na busy ka. Ipahatid kita sa driver ko. Meron na po akong kasamang driver. Lalong napangiti si Lindy, noong makita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama. Huwag ka pong mag-alala pa. Mag-iingat akong maigi para sa apo mo. Natawa ng bahagya si Don Fernand. Dapat lang. Unang apo ko yan kaya kailangang maging maingat kayo palagi, parang may bago ka ng paborito kahit hindi pa dumadating Siyempre naman. I love every child that will come out from you, my daughter. I love you. Salamat pa. Mahal din po kita. Kahit papaano ay gumaan na ang pakiramdam ni Lindy. Araw-araw niyang pinapaalala sa sarili, na kahit nawalan na si Magnus sa kanya, mayroon pa rin namang mga taong nagmamahal sa kanya. Marami.
Kaya mas gugustuhin niyang sa kanila na lang ituon ang kanyang pansin. At sa kanyang dinadala. Naglalakad na sa pasilyo si Lindy, noong makita niya ang panganay na kapatid na kanyang masasalubong. Agad siyang ngumiti rito, ngunit nawala rin iyon kaagad, noong makita niyang nakasimangot ito. "What are you doing here? Sumisip-sip ka pa rin kay Papa." Nangunot ang noo ni Lindy. "Ha, binisita ko lang si Papa ate." "Bakit?" Iniikot ni Liza ang kanyang mga mata, "Kaya ka iniiwan ng asawa dahil ang syonga mo pa rin Lindy." "Ate dahan-dahan ka naman sa pagsasalita sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo." "Meron. Napakarami. Makita lang kita ay nag-iinit na ang ulo ko. Kung sa tingin mo magagamit mo yang anak mo sa mga green para umangat. Well, nagkakamali ka. Hindi ako papayag na sa'yo rin mapupunta ang mga ari-arian ni Papa." Humigpit ang hawak ni Lindy sa kanyang bag. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Halatang halata ang pagkagalit nito sa kanya, dahil namumula pa ang mga pisngi nito. Tumungo si Lindy at nag-umpisa ng maglakad ulit. Ngunit bigla na lamang siyang hinawakan ni Liza sa braso. "Ate nasasaktan ako. Remember this Lindy. You will always be a trash. Hinding-hindi matatabunan ng mamahaling mga damit, at pabango ang mabaho mong pinagmulan." Ani Liza at bahagyang tinulak si Lindy. Muntik pa itong matamba, kung hindi lang ito agad nakahawak sa pader. "Ano ba ang ginawa ko sa iyo ate? Bakit ba palagi ka nalang nagagalit sa akin? Magkapatid tayo ate. Dapat nagtutulungan tayo. I hate you, and I don't need you. Kaya pwede ba, lumayo-layo ka na rin kay Papa?" Tumingin si Liza sa tiyan ni Lindy. "I will never accept that dirt as my nephew." Ani nito at tumalikod na sa kapatid. Napaawang ng bibig si Lindy. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Noon pa man ay hindi niya alam, kung bakit ganito na lamang ang pakikitungo sa kanya ng kanyang kapatid. Palagi niya itong inuunawa dahil nga dalawa lamang sila. Ngunit ngayon na maging ang anak niya, ay hindi nito pinapalampas. Hindi siya makapapayag na pagsabihan nito ito ng masasamang salita. Noong umayos na ang pakiramdam ni Lindy, ay muli na siyang naglakad. Lalayo na lamang siya sa kapatid, habang siya ay nagbubuntis pa. Hindi raw pwede sa kanya ang ma-stress at sumama ang loob. Kaya siya na lamang muna ang lalayo rito. Dumiretso siya sa clinic kung saan siya nagpapa-check up. Malaki ang pasasalamat niya, na maayos pa rin ang lagay ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Nasa 3 buwan na siya, at kailangan pa rin niyang mag-ingat. Ngayong araw din niya unang maririnig ang pintig ng puso ng anak. Kaya mas lalo siyang nasasabik. Habang nakahiga siya sa hospital bed, ay panay pa ang haplos niya sa tiyan. Hanggang sa dumating na nga ang kanyang doktor. "Good afternoon, Mommy." Nakangiting bati ng babaeng doktor. Dalagang-dalaga pa ito tingnan, kahit na halatang mas matanda ito ng ilang taon kay Lindy. "Are you excited now?" Ngumiti si Lindy. "Opo, Doc. Kinakabahan din ako." Tumawa ang doktor. "It's okay. Hindi ka dapat kabahan, kasi pakikinggan lang natin ang heartbeat ni baby. Pakitaas na ng damit mo Mommy." Agad na sinunod ni Lindy ang doktor. May inilabas na itong aparato na may pahabang cord. Ang kabila ay inilapat nito sa tiyan ni Lindy, at ang kabilang dulo naman ay may naroon ang monitor at parang speaker. Ilang ulit na pinalit-palit ng doktor ang aparato sa tiyan ni Lindy. "May problema po ba Doc?" "Ha, I can't hear his heartbeat." Tinuro nito ang maliit na monitor. "May Navy detect pero wala akong marinig. Dapat din ay naririnig mo na ito ngayon." Biglang kinabahan si Lindy. Bakit? Masama po ba iyon?" Unti-unti na siyang nagpapanik. "We need to do a transvaginal ultrasound. I need to make sure if your child is still alive." Nangilid na ang mga luha ni Lindy. "Diyos ko, huwag niyo naman po itong gawin sa akin.